Magandang araw sa lahat, ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 5. Ang ating paksa ngayon ay naipaliliwanag ang pag-aaral ng kasaysayan at mga batayan nito. Aralin 1. Madalas na pinapahulugan ang kasaysayan sa salitang nakaraan. Bagamat may katotohanan, kulang ang kahulugang ito. Halimbawa, ay binisita kayo ng inyong kamag-anak mula sa ibang bansa. Kung tatanungin ka kung anong nangyari kahapon, tiyak na una mong mababanggit ang pagbisita ng iyong kamag-anak. Bagamat ikaw ay naligo, kumain o nagsipilyo, hindi ito bahagi ng iyong kwento o salaysay, lalo kung hindi kaugnay sa pagbisita ng inyong mga kamag-anak, kahit na totoo namang itong naganap. Suma total, katulad ng halimbawa, ang kasaysayan ay tumutukoy sa mga naganap sa nakaraan na may halaga. Mapatao, sitwasyon o pangyayari na nagbunga kung bakit ganito ang kasalukuyan. Ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay na may dalawang pakahulugan. Saysay na nangangahulugang kwenta o may importansya. At saysay na nangangahulugang ikwento o ilahad. Masasabing ang kasaysayan ay pagkukwento sa tao, pangyayari o sitwasyon sa yugto ng tao na may halaga. Mahalaga ang kasaysayan dahil napaliliwanag nito kung bakit ganito ang kasalukuyan at mula sa mga impormasyong nakalap ay makabubuo ng opinyon sa hinaharap. Naibabalik na kasaysayan ang mga dating kaalaman na natabunan na sa paglipas ng panahon. Mahusay na tagapagturo ang kasaysayan ng mga bagay na dapat iwasan at mga bagay na dapat tularan sapagkat aktwal na mga tao at pangyayari ang pinagkuhanan ng impormasyon. Mga batayan. May dalawang batayan o paraan ng kasaysayan upang maipaabot ang kaalaman sa isang bagay. Ito ay ang primary source at secondary source. Ang primary source o pangunahing mapagkukunan ay mga pahayag o salaysay ng tao na gumawa ng aksyon. Maging ang kwento ng mga saksi o nakakita ay primary source. Ang impormasyong mula sa dalawa na nailipat sa pamagitan ng pasalitang pagkukwento, pagsusulat sa anumang paraang limbagan tulad ng aklat o dyaryo, at paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng audio at video recording mula sa telebisyon, internet, radyo at iba pa ay mga primary source. Ang secondary source o pangalawang mapagkukunan naman ay mula sa kwento, sulat, audio o video recording mula sa taong nakausap ang isang saksi, nabasa ang aktwal na gawa o anumang kaparaan ng gumamit ng primary source. Anumang pinukuha ng impormasyon na hindi direkta ay matatawag na secondary source. Ang pinakamahalagang dapat isaisip sa pagkuha ng secondary source ay ang kredibilidad nito. Kredibilidad, ang pagtitiwala na totoo at walang halong pag-iiba ang sinabi o sinulat. Bukod sa primary at secondary source, maaari ring gawing batayan ng kasaysayan ang mga pag-aaral na sumasalamin sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Ang mga ito ay antropolohiya, psikolohiya, sosyolohiya, filosofiya, teolohiya, economics, agham politika, at heograpiya. Antropolohiya, pag-aaral sa pinagmulan at pamumuhay ng mga tao. Bahagi rin na antropolohiya ang pag-aaral sa pagkakaiba ng mga lipunan, kultura at paniniwala. Ang pagkahukay ng mga labi at naiwang kagamitan ng taong tabon sa Palawan ay halimbawa ng pagkukwento ng kasaysayan kung paano namuhay ang mga sinaunang Pilipino gamit na antropolohiya. Psikolohiya, pag-aaral sa pag-iisip ng mga tao. Sosyolohiya, pag-aaral sa iba't ibang ugnayan ng tao sa kapwa. Inilalarawan nito ang pang-angkop at pag-ayon ng tao sa kanyang kapaligiran. Halimbawa, ang kulturang pagmamano ay isang inaasahan at nakasanayang gawi ng mga Pilipino. Ayon sa psikolohiya, ito ay naging kultura dahil patuloy itong naipapasang gawi habang sa sosyolohiya ay nagpapakita ng paggalang sa antas panlipunan sa pagitan ng bata at matanda. Filosofiya, pag-aaral sa pinagmulan ng kaalaman, ang realidad at halaga ng buhay. Teolohiya, ang pag-aaral sa Diyos, relihiyon, ritual at mga paniniwala ng tao. Ang Manunggul Jar sa Lipuon Point, Palawan ay ginamitan ng filosofiya at teolohiya na naniniwala ang mga sinaunang Pilipino sa buhay matapos ang kamatayan.
Economics, pag-aaral sa paggawa, paggamit at paglipat ng mga kayamanan bilang individual o grupo. Halimbawa nito ay nagiging batayan ng kasaysayan ang economics sa pagbaba ng supply ng palay sa bansa. Ang dating exporter nito, ang bansang Pilipinas, ay importer na ngayon ng palay. Exporter, tagapagbenta sa ibang bansa. Importer, tagabili sa ibang bansa. Agham politika, pag-aaral ng mga sistema ng pamamahala, asal ng mga namumuno, at mga epekto nito sa lipunan o bansa. Ayon sa kasaysayan, tayo ay nasa ikalimang republika na ng Pilipinas sa kasalukuyan. Naging batayan na agham politika sa pagbibilang na ito. Heograpiya, pag-aaral sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Ang vakul ng mga ivatan ay bahagi na ng kasaysayan at tuwirang mababatay sa heograpiya ang pagbuo ng gamit na ito. Bilang buod, ang kasaysayan ay pagkukwento ng mga mahalagang tao o pangyayari sa nakaraan. Ang kasaysayan ay maaaring mula sa primary or secondary source. Primary source, salaysay ng taong gumawa ng aksyon o mga saksi nito na maaaring sinabi, sinulat o ni-record sa anumang kaparaanan. Secondary source, ang impormasyon ay ipinasa lamang ng mga saksi sa ibang tao na pinagbatayan ang primary source sa paglalahad. Antropolohiya, pag-aaral sa pinagmulan at pamumuhay ng mga tao. Psikolohiya, pag-aaral sa pag-iisip ng mga tao. Sosyolohiya, pag-aaral sa iba't ibang ugnayan ng tao sa kapwa. Pilosopiya, pag-aaral sa pinagmulan ng kaalaman, ang realidad at halaga ng buhay. Teolohiya, ang pag-aaral sa Diyos, relihiyon, ritual at mga paniniwala. Economics, pag-aaral sa paggawa, paggamit at paglipat ng mga kayamanan bilang individual o grupo. Agham politika, pag-aaral ng mga sistema ng pamamahala, asal ng mga namumuno, at mga epekto nito sa lipunan o bansa. Heograpiya, pag-aaral sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Exporter, tagabenta sa ibang bansa. Importer, tagabili sa ibang bansa. Ang susunod na aralin ay natatalakay ang mga pamamaraan at pananaw ng kasaysayan. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!